Alam nyo ba kung ano yung dapat na pinapataba natin? Yung tanim ba o yung lupa? Hello mga ka-agree? Sa video na to, yan po yung pag-uusapan natin. Alin sa dalawa yung mas mahalaga? Comment up. Para tumaba yung mga tanim, kailangan po nila ng fertilizer. Sa fertilizer, meron tayong dalawang category, organic tsaka inorganic. Pag sinabi nating organic, yan po ay galing sa mga organic matter, mga dahon, mga backyard and kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas, ito yung mga stick, dahon, lahat po ng mga nabubulok o biodegradable, yan ay mga organic matter. Pag sinabi naman natin inorganic, yan po ay chemical or commercial na uri ng fertilizer. Yung mga nabibili sa agri-supply tulad ng 14-14-14 o yung complete fertilizer, yung urea, yung potash. Magkaiba po yung design ng organic tsaka inorganic. Yung organic ang pinapataba niya yung lupa. Sa inorganic o chemical fertilizer, ang pinapataba niya po yung mga halaman. Hindi siya nakakatulong sa pagpapaunlad ng lupa. Kung mapapansin natin, pag nag-apply kayo ng chemical fertilizer, mga 3 to 5 days lang, makikita nyo na po yung epekto nun sa ating mga tanim. Ganun kabilis yung epekto ng mga chemical. Meron akong sample dito. So ito pong kamatis, nakatanim siya sa container na pangit yung lupa. Ang tendency niyan, mahina yung resistensya niya. Tapos madali siyang kapitan ng mga sakit. So, pero yung ibang mga kasabay nito na nakatanim sa magandang lupa, may mga bulaklak at bunga na. Pero itong nakatanim sa payat na lupa, payat din po at may sakit yung nakatanim. Ang dapat po talaga natin pinapataba ay yung lupa kasi yan po yung pinaka-foundation. Sa lupa, marami pong mga living organisms, mga microorganisms. So ang gagawin lang natin, pakakainin natin yung lupa, paglalagay tayo ng mga organic matter para kainin ng mga microorganisms at i-convert nila into nutrients na magiging pataba sa ating mga halaman. So kung makikita nyo po dito, itong garlic chives, wala po ako ditong in-apply na chemical fertilizer, puro swamp fertilizer lang, tsaka yung mga organic matter nilalagay ko po dito sa ibabaw ng container. Pero yung resulta, napakaganda, sobrang kapal ng garlic chives. Hindi po ako gumastos, wala akong biniling fertilizer, pero halos mapuno niya yung gilid ng container. Ganon din po dito sa sigarilyas. Yung iba tuyo na, yung iba malalaki na. Sobrang dami po, hindi namin maubos, pitasin. Ang ganda ng tubo niya dahil mataba po yung lupa na pinagtaniman. So land preparation po talaga yung kailangan natin. Dito sa garden bed na to, binaunan natin to ng mga kitchen waste. Yan po yung hinukay natin nakaraan. Ngayon, eto na siya. Halos wala na po tayo dyan makita sa ilalim kasi bulok na yung mga organic matter. Lambot siya. Tapos wala na yung mga binaon natin na kitchen waste. Yan. So yun po yung proseso. Kailangan lang natin pakainin yung lupa. Kung kayo po ay nag-organic or nagpa-practice ng organic farming, tapos ayaw nyong gumastos, yung gamitin nyo pong fertilizer ay yung mga organic matter. Maliban sa kitchen waste, itong mga pinagsunugan ng mga dahon, yan, yung mga abo na yan, yung lupa sa ilalim yan, magandang gamitin sa ating mga tanim. Kasi ito pong abo ay source ng carbon, tapos itong abo rin ay merong potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Then itong abo rin nakakatulong para hindi lumapit yung mga snail sa ating mga tanim. Pwede nyo po yan ibudbud sa inyong mga tanim para hindi siya lapitan ng mga snails, lalo na po sa mga punla. Next, itong mga topsoil, kung saan po dumadaan yung tubig baha, tapos kung saan naiipon yung mga lupa na inaanod. So tulad po nito, dito po naipon yung mga topsoil. Yan, pwede nyo po siyang i-scrape. Kunin nyo lang yung nasa ibabaw, yung surface lang. Pwede nyo po yan ihalo sa inyong garden soil, sa mga paso, pwede nyo siyang taniman,
napakataba po ng lupa na yan. Kasi diyan po naiipon yung mga nutrients na na-wash out. Yung bakuran, hanapin nyo po yung dinadaanan ng tubig. Kung saan nai-stack yung tubig, dun po kayo kumuha ng topsoil. Ito po yung isang organic fertilizer na ginagamit ko. Hindi na po ako dito gumagastos. Ang materials lang na kailangan, tubig, tsaka mga organic matter galing sa kusina, mga backyard and kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas. So yan po yung nakalagay dito sa aking swamp fertilizer. Ito pinangdidilig ko na diretso, hindi ko na siya dinidilute kasi araw-araw ko po siyang ginagamit. Then pag naubos na yung tubig, i-refill ko para kinabukasan pwede ulit siyang magamit. So pwede natin siya lagyan ng mga dahon ng malunggay, fresh na dahon, mga malinis na damo para mag-provide ng nitrogen, pampaganda ng dahon. Yung mga prutas na yan, mga balat ng gulay, balat ng prutas, mataas naman sa potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. So halos kompleto yung nutrients na naibibigay nitong swamp fertilizer. Pero kung makakadagdag tayo ng seaweed, ng mga iba pang mga organic matter, mas maganda. Kasi halos kompleto yung may bibigay nating nutrients na kakailanganin ng ating mga tanim. Maliban sa swamp fertilizer, meron din akong composting bin. Yan, tinatambak ko lang po dito yung mga organic matter, mga backyard and kitchen waste. Hinahayaan ko siyang mabulok dyan. Dito naman, karamihan po mga dahon yung nakalagay. Medyo matagal siyang mabulok kasi matigas po itong mga dahon. Pero tinatambak ko lang dyan kasi after mga ilang buwan, mabubulok din yan. Kung kayo naman po ay nagninegosyo, nagbebenta ng mga gulay, mas maganda po na i-combine ninyo yung organic tsaka inorganic. So first, patabain nyo ng patabain yung lupa, maglagay kayo ng organic matter, mag-spray kayo ng mga microorganisms. Tapos kung may budget kayo, pwede kayong bumili ng mga chemical fertilizer para ma-boost yung pagbubulaklak at pagbubunga ng inyong mga tanim. So pagka kinumbine nyo yung dalawa, maganda po yung resulta. Pero may gastos po yun. So talagang ginagamit siya or ginagawa siya ng mga farmer na talagang nagbi-business. Kailangan po nila habulin yung production kaya binubumbahan nila ng mga chemical fertilizer yung kanilang mga tanim. Kaya lang po kapag nasanay yung inyong mga tanim sa chemical fertilizer, lalaki ng lalaki yung inputs ninyo, liliit ng liliit yung kita ninyo. Pero kung pagsasamahin ninyo, maganda yung land preparation, mataba yung lupa, hindi ganoon kadami yung kakailanganin yung chemical fertilizer para magbunga ng marami yung inyong mga crops. To summarize, kung gusto nyo po ng walang gastos, mababa yung input, walang fertilizer na bibilin, pwede po kayo mag-organic. Napakaraming paraan, maraming organic matter na pwedeng maging fertilizer sa ating mga halaman. Pero kung kayo naman po ay nagbi-business, gusto nyo po ng mataas na kita, pwede nyo pong ipag-combine yung organic tsaka inorganic. Basta wag nyo po kakalimutan na patabain yung lupa. Kasi yan po yung pinaka-foundation ng ating mga tanim. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!